In old language, a couple thousand years ago, disciples, those who are trying to prepare themselves for entry into the evolutionary level above human, synonymous with the kingdom of God, the kingdom of heaven. Inaantay daw nila ang UFO kaya sabay-sabay silang alam mo na. Ito ang kwento ng Heaven's Gate. Ang Heaven's Gate ay isang kulto o sekta na nagkaroon ng paniniwala sa mga UFOs at sa mga extraterrestrial beings. At ang mga doktrina nila dito ay tungkol sa reincarnation. Ang Heaven's Gate ay tinatag noong 1974 ni Marshall Applewhite at Bonnie Nettles. At si Applewhite ay isang dating guro at musikero. At ayon sa kanya, siya ay nagkaroon ng pananampalataya o spiritual awakening noong 1970. At sa panahong ito naniniwala siya na siya ay isang extraterrestrial walk-in nang ibig sabihin ay ang kanyang kaluluwa ay galing sa ibang planeta. At naniniwala din siyang meron siyang mahalagang misyon sa mundo. At si Nettles naman ay isang nurse noon at tinutulungan niya si Applewhite itatag ang kultong Heaven's Gate. At pareho sila ng paliwanag ni Apple na siya rin daw ay isang extraterrestrial walk-in na may mahalagang misyon sa mundo. Pero pumanaw si Bonnie Nettles noong 1985 dahil sa may cancer. At pagkatapos ng kanyang kamatayan, si Applewhite ay nagpatuloy sa pamumuno ng Heaven's Gate. Pero paano niya ba napapaniwala ang mga tao sa kanila? Si Marshall Applewhite ay nagtuturo na mga kaluluwa nila ay galing daw sa ibang planeta at bumaba sa kanila. Pinaniniwala nila na ang mga taong susunod sa kanilang doktrina ay maaring silang magkaroon ng pagkakataon na maging bahagi ng next level o mas mataas na antas. Ang kanilang mga alintuntunin at paniniwala tungkol sa mga UFOs at extraterrestrial beings ay ang nag-udyok sa mga tao na sumapi sa kanilang kulto. Sila gumamit ng kakaibang taktika at nagpatupad pa nga siya ng striktong pagsasanay at disiplina sa kanilang mga tagasunod. Ang kanyang leadership at ang paniniwala ay nagdulot ng malalim na koneksyon sa mga tao na naghahanap ng katotohanan sa spiritual. At bukod pa rito, nagtuturo din siya ng paniniwala tungkol sa reincarnation at karma. Sinasabi niya ng mga kasalukuyang buhay ay isang pagkakataon para makapag-evolve sa next level ng buhay. At sinabi rin niya ang pagbawi sa kanilang mga buhay ang daan o susi para sa kanilang panibagong katauhan pagkatapos ng kamatayan. At dahil sa may kakaibang doktrina niya, ay ang mga miyembro sa Heaven's Gate ay nagtuon ng pananampalataya sa kanilang leader. Nagsusuot din sila ng pare-parehas na kasuotan, mga itim na kasuotan, sneakers at tali. Ito raw ay bahagi ng kanilang paniniwalang makakatulong sa kanila para maparatili silang neutral o walang kinalaman sa ibang mga tao. Sa madaling salita, ang mga doktrina ng Heaven's Gate ay nagbibigay diin sa mga UFOs at extraterrestrial beings at naniniwala pa nga sila na meron silang tunay na koneksyon sa mga extraterrestrial. At heto na nga, dahil marami na nga ang kasapi ng kulto, dito na nga nagsimula ang kakaibang kaganapan. Ang 39 na kasapi ng kulto kasama na si Marshall Applewhite ay nagsagawa ng kanilang pinakahuling gawain at ito nga ang pag-utas sa kanilang mga buhay. Sinasabi ni Applewhite sa kanila na kailangan nilang lahat mautas dahil ang kanilang mga kaluluwa daw ay lilipad pataas at sasakay silang lahat sa isang UFO. At ang UFO na raw na ito ay sumusunod sa kometang Hale-Bopp, kaya naman ginawa nga nila. Noong Marso 26, 1997 sa araw na ito, ang mga miyembro ng kulto ay sabay-sabay binawi ang kanilang mga buhay sa kanilang kampo sa Rancho Santa Fe, California. Ang kanilang unang ginawa ay nagkaroon sila ng paghahanda, nagsuot sila ng mga itim na kasuotan, sneakers at tali. At nung pagsapit na ng gabi, nagtipon lahat sila sa kampo at saka sila sabay-sabay uminom ng lason. Pagkatapos nilang uminom ng lason, ng mga miyembro ay pumwesto sa kanilang mga kama na mayroong madalambot na unan at silang naghihintay na lang mamatay. Oo, nagpautas silang nakaupo at naglagay pa nga sila ng plastic sa ulo para maparatili ang katawan nilang nasa posisyon. At matapos nito, ang mga otoridad ay natagpuan ng mga bangkay ng mga miyembro ng Heaven's Gate noong Marso 26, 1997 din. Tinimbre ito ng isang individual sa mga otoridad na nababahala sa kanilang kalagayan. At natagpuan nga nila ang katawan sa loob ng mga kwarto na nakasuot pa rin sa kanilang mga itim na kasuotan. At ang trahedyang ito ay nagdulot ng malalim na kontrobersya at pag-aalala sa buong mundo. Itong pinakakilalang halimbawa ng paniniwala sa mga kulto. At ang tanong, nakapunta kaya sila sa kanilang pupuntahan? Sa tingin mo, comment down below.